Minsan mo na bang naitanong sa sarili mo, ano kaya meron ang mga kabit? Ano kaya meron ang mga mistress? Ano kaya ang ginagawa nila sa mga lalaki? At kahit may asawa na sila ay pinapatulan pa rin sila. Yung paano kaya nahuhumaling ang mga asawang lalaki sa mga ganitong babae? Diba? So, kaya ko kayang tapatan yan bilang asawa? So, yan ang ating pag-uusapan. Mag-disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay hindi para hikayatin ang pagiging kabit, kundi para ipakita ang mga ugaling kadalasang hinahanap ng mga lalaki sa isang mistress at kung paano ito maibabalik ng mga asawa sa kanilang relasyon. Ang layunin lang po ng ating video na ito ay palakasin muli ang inyong koneksyon, ang tiwala at ang inyong intimacy bilang mag-asawa. Ayan, welcome back to my channel. Ako pong muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Ayan, medyo masalimuot po ang ating channel. Medyo masalimuot po ang ating topic ngayon. Ang pag-uusapan po natin medyo controversial pero napakatotoo at talaga namang nangyayari. So, ano bang meron sa mga mistress na wala sa asawa? Anong meron sa mga kabit na wala sa mga asawa? Baka kasi may mga ugali or ginagawa sila or energy na nakakalimutan ng gawin ng mga asawa, 'di ba? Sa loob ng kanilang relasyon. Yan ang gusto nating ibalik ngayon. Yung spark na nawala na dahil matagal nang mag-asawa, 'di ba? Kaya ngayon ay aalamin natin ano ba yung mga characteristics ng isang kabit na pwedeng kopyahin o gayahin ng mga misis para muling bumalik ang intimacy or ang spark ng inyong relasyon. Okay, simulan na natin. Ayan, yung number 1 natin, marunong ka pa rin dapat magpabighani, yung mangakit. Diba? Yung mga mistress, dyan magagaling yan. Kasi nga, alam nila na may karibal sila. Eh yung mga asawa kasi hindi natin iniisip na may karibal tayo, diba? Parang kampante ka na, hindi ako lulukuhin yan, hindi ako ipagpapalit yan. Siyempre, hindi natin alam, di ba? So, mahirap magpakakampante, okay? So, dapat marunong ka pa rin na, yun nga na, akitin or landiin yung iyong asawa para palaging may spark, di ba? Kasi noong una, nagkakilala kayo, araw-araw, kayong ganado sa isa't isa, di ba? Na nagpapaganda ka, nag-aayos ka, nagpapaganda ka, inaalagaan mo yung balat mo, yung damit mo maayos, confident ka, yan, number 1 yan. Pero pag tagal ng panahon, napalitan na to ng pagod. Palagi kang, ando na tayo, pagod talaga. Kasi marami tayong obligasyon bilang babae. Napakadami nating obligasyon. Aminin na natin yan. Kasi nagtatrabaho rin tayo. Nasa bahay din. Tayo rin responsable sa bahay. Tayo pa responsable sa mga anak natin, di ba? Pagod, stress, di ba? Kaya, ito two-way to, kailangan yung lalaki meron ding contribution sa inyo sa loob ng bahay. Pero ibang topic yan. Yung iba dyan na-discuss ko na sa mga unang video. Kaya lang, ang pinupunto natin dito ay paano maging kabit ng inyong mga asawa. Ibig ko sabihin, kung ano man yung characteristics na meron yung mga mistress na kinaaaliwan ng mga lalaki. Bakit, diba, wala namang masama, i-try natin na gamitin para magkaroon ng spark, ma-maintain nyo yung intimacy ninyo mag-asawa. So, kahit na stress, mag-ayos ka pa din. Hindi naman yung mukha ka ng, anong tawag dito, palagi kang haggard araw-araw, diba? Diba? Tapos, iparamdam mo din sa lalaki or dun sa asawa mo na may desire ka pa rin sa kanya. Sa Tagalog, na nagnanasa ka pa rin sa kanyang katawan. Kasi diba minsan, sabi mo, tumaba na yan, lumaki na yung tiyan, or ganito. Pero, mas maganda na may mga punto na ipapakita mo pa rin sa kanya na may desire ka pa rin. Kasi nangyayari sa atin, sa sobrang dami ng responsibilidad natin, sobrang dami ng pagod natin, ang ganyan, hindi na tayo yung nagsisimulang nangungunang mga labit, di ba? Puro yung lalaki. Bakit hindi mo subukan minsan ikaw yung maunang mga labit? Para maramdaman ng iyong mister na meron ka pa rin pagnanasa sa kanya. O ibang pakiramdam yun para sa mga lalaki. Siyempre, andyan yung pagkalalaki niya. Magiging proud yan na, na-attract pa rin pala sa akin tong asawa ko. Di ba?
hindi mo kailangan maging sexy. Kailangan mo lang ulit maging confident. Tapos kung ano yung nasimulan nyo before, ba't hindi mo ibalik unti-unti, di ba? So ibalik mo yung dating ikaw, yung dating energy mo nung nagsisimula pa lang kayo, yung dating yung pagiging fresh mo, yung pagiging flirty mo, yung pagiging playful mo, balik mo lang, 'di ba? Kahit hindi kasing level nung dati, at least ngayon ibalik mo lang unti-unti. Baka magulat pa si mister mo na, uy, ano nangyayari, 'di ba? Baka lalong ma-excite and then magkaroon ng spark yung inyong pagsasama. Ayan, yung number 2. Kahit naman sa mga pelikula makikita nyo to, yung marunong makinig, hindi yung laging umiiyak o laging nagrereklamo, di ba? Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit yung mga lalaki nagiging emotionally attached at laging pumupunta sa ibang babae kasi nakakapag sila parang na-comfort sila na yung babae nakikinig lang sa kanila, hindi yung panay drama, panay reklamo. Alam na natin yan, pag mag-asawa na sa bahay, napakarami talagang obligasyon, napakarami talagang issue na dapat pag-usapan, di ba? Yung problema sa anak, problema sa bahay, maintenance, ganyan, di ba? So, siguro gawin mo kung merong mga ganyan, like yung mga maintenance, yung kagaya ng sinasabi ko noon na i-control mo, kumbaga i-schedule mo para sa akin na, halimbawa meron kang issue sa bata, meron kang issue sa ganito, wag mong araw-arawin or mayat-mayain na puro problema lang yung binibigay mo or sinasabi mo dun sa asawa. Kasi yung mga mistress talagang andyan yan. Pag, di ba, sa pelikula, mapapanood natin, pag dumating niya, walang ginawa yan, kundi masahihim lang. Na habang minamasahe itong si asawa nyo, di ba, ang asawa niya naglalabas ng sama ng loob. Si mistress nakikinig lang, nang mamasahe pa, nakikinig pa. Tapos sa atin, pagdating sa bahay, sira yung tubo, ganyan, kulang yung sahod mo, bakit, di ba, may mga ganun. So, kaya bilang asawa, medyo malaki ang responsibility natin sa pagbuo ng pamilya, yung maging intact yung pamilya tsaka yung relasyon ng asawa, ninyong mag-asawa. Napakalaki ng ganap ng babae para sa akin excuse lang sa mga lalaki, pero babae po talaga ang nagdadala kasi pag babae nang umayaw, feeling ko tapos na talaga. Ganon din naman sa lalaki, pero sa observation ko lang, umabot na ako ng ganitong edad, puro ganun ang nakikita ko. Yung babae, kailangan matibay talaga. So, ayan, yung susunod natin na pwede mong gayahin na karakteristik ng isang mistress ay yung hindi palaging available. Siyempre, mistress yan. Natural yung asawa, yung lalaki, hindi yan palaging available sa kanya. Hindi yan palaging nandun. So, lumalabas yan. Merong activity yan. Meron yung girls' night or alam mo yun, may gym yan, may business. Nagpapaka-busy yan kapag wala yung lalaki. So nakikita nung lalaki yon na ganun siya ka-independent, ganun siya ka-confident. Kasi kung naalala niyo yung mga nakaraan natin na video, yung bakit gusto ng mga lalaki, yung anong gusto ng mga lalaki sa babae. Isa to, number 1 to, yung pagiging independent at saka yung hindi laging available kasi iniisip nila yung babae, the more they think of you, the more they fall in love with you. Lagi kong sinasabi yan. So kung nandun sila may ginagawa sila, so nag-iisip yung lalaki, ano kaya ang ginagawa, ano kaya ang sitwasyon niya dun sa gym, ano kaya ang So habang nag-iisip yan, lalong na-i-inlove yung lalaki. So tayo namang mga misis, matutunan din natin yan na hindi tayo palaging available. Huwag mong ibigay yung buong oras mo, buong maghapon mo para lang intindihin siya, para lang asikasuhin siya kasi ang feeling mo na pagsisilbihan mo siya ng maayos, nakaka-board yun. Maboboard yung lalaki, nawawala ng challenge. Tandaan nyo yung mga lalaki, gustong-gusto niya ng challenge kasi naturalesa o natural sa mga lalaki na nag-chase. So pag inalis mo sa kanila yung ganong aspeto na kailangan nilang ma-challenge or mag-chase ng babae, nawawala yung challenge, nawawala ng gana, di ba? So magkaroon ka ng sarili mong passion, hobby, di ba? Para ma-miss ka nung asawa mo kasi hindi ka palaging available para sa kanya. So nakita niya na may ginagawa ka, may nag-aaral ka ng bagong skills, yung mga ganyan. So meron kang oras para sa sarili mo, sarili mong growth, 'di ba? Sarili mong happiness. At nakikita niya rin na meron kang kaya mong pasayahin ang sarili mo. Hindi nakadepende sa kanya yung happiness mo. Okay? So pag kasi nakikita niya na masaya ka, 'di ba? Lalo siyang naaakit kasi
ang Mr. na nai-inlove yan sa mga confident na babae. Ayan, yung next natin, ito yung mga mistress, alam nilang iparamdam sa mga lalaki na lalaki sila. Tanggapin na natin no, sa paligid natin, based on our observation, hindi naman lahat, pero usually kapag asawa na, lalo pag matagal nang magkasama, parang kung kausapin yung asawa, palaging pa-down yung, di ba, yung minamaliit. Kasi itong mga kabit, itong mga mistress, alam nila na iparamdam sa lalaki na lalaking-lalaki sila kapag kasama sila. So, ito kasi yung gustong-gusto ng mga lalaki. Yung lalaki ako, I'm your hero, I'm your protector kapag magkasama tayo. Hindi yung kapag magkasama tayo, parang napakalakas nung personality ng babae. Sabihin na natin mas malakas nga yun sa'yo. Pero wag mo nang ipamukha o ipagduldulan na mas malakas ako sa'yo. Kasi natatapakan nyo yung ego ng inyong asawa. 'Di ba? Yung iparamdam nyo na hinahangaan nyo pa rin sila kahit na mas maganda kung talagang hinahangaan nyo sila. Kasi mas nararamdaman nila na mas gusto nila yung ganon, yung hinahangaan pa rin sila ng kanilang mga asawa kaysa yung palagi na lang sila nakakarinig na parang nanlalait, 'di ba? Kasi hindi minsan nanay at tatay ko ganyan wala mong maririnig kundi, 'di ba? Mali yung ginawa ng tatay ko, tapos kaya hanggang sa ngayon tumanda sila, hindi magkasundo. So parang iparamdam nyo pag magkasama kayo na siya yung lalaki sa relasyon. Kung minsan yung iba napapasubo na magkaroon ng kabit kasi minsan kapag sobrang strong ng personality nung napangasawa nila, tapos hindi talaga nila talagang nayuyurakan na yung kanilang pagkalalaki, 'di ba? Tapos nakahanap sila ng babaeng soft, yung malambot ang personality. Tapos nandun kaya nilang mag-explore, kaya nilang mag-open up, kaya nilang makipag-discussion ng walang away at hindi natatakot na yurakan yung kanilang pagkalalaki. Ayun, minsan akala nila na misunderstood nila na pagmamahal na kaagad yun. Hindi nila alam na yun lang yung may kulang sa emosyon niya. Tapos akala niya pagmamahal. So, tayong mga misis, mas maganda kung mai-provide na lang yung kulang na yon, yung gap na yon sa emotion ng asawa nyo kaysa naman mahanap yan sa iba. Tapos pagkakamalan na pagmamahal na pala. Ibang topic yan, pero na-discuss ko na rin yan sa ibang video natin. Tapos ito yung panghuli natin, baguhin nyo yung energy sa bahay. Kasi kung nakasanayan nyo na wala na, matamlay na talaga, hindi man lang kayo lumalabas, hindi man lang kayo gumagawa ng something para maibalik yung spark ng inyong pagsasama, baguhin mo. Halimbawa, gulatin mo siya or isorpresa mo. Minsan, magluto ka ng paborito niya or gamitin mo uli yung pabango na ginamit mo nung nagsisimula pa lang kayo. Mag-create ka ng bagong activity like manood kayo ng sine or 'di ba, pumasyal kayo sa ganitong or yayain mo siya dun sa tingin mo na memorable na lugar or yung kung saan kayo unang nag-date, yung parang ganon. Hindi mo kailangang magbago. Kailangan mo lang gumawa ng something, maglabas ng bagong additional energy para dito, para bumalik yung sigla ng inyong relasyon, para buhayin lang uli yung dating spark ng inyong relationship. Kaya ayan mga misis, so alam nyo na paano maging kabit ng inyong mga mister, yung anong characteristics ng isang mistress ang pwede nating gawin or alam mo yun, as reference, gayahin para bumalik ang spark at init ng inyong pagsasama. Pero tandaan, ikaw ang legal, ikaw ang tunay na may karapatan sa puso ng iyong asawa. So, kailangan mong alagaan yun, di ba? So, kailangan mong ibalik yung inyong spark at kailangan mong punuan yung kung ano man yung nagkukulang sa hinahanap ng kanyang ego, ng kanyang emosyon, ng kanyang damdamin para hindi ito hanapin or baka makita sa iba.
Okay? So maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin. Sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo naman po, pakisubscribe at thank you again. Bye-bye!